bukas ng alis. Linggo, aalis ang kinabukasan. Wala pa akong pocket money. Bigla may tatakbong mama. Brother Bong, hinahanap kita. I've been praying for you. Ganun ba? Sabi ng Lord, bigay ko daw sa ito, yung dolyar ko. Ay, kung dami yun siguro. Kasi tagal ko na ito tinatago eh. Inabot niya. $14? $1 a day! Ano ba yan? Sabi ko, Lord, ano ba ito? Hindi. Akala ko madami. Sabi ko naman, Lord, wala naman ganyang biruan. $1 a day. Alam niyo, may bumabulong pa sa tenga ko, hindi yan sa'yo, ihulog mo yan. Sa type box. Lord naman eh. Alam niyo, type box, ang tagal ko para ako sumasamba sa type box. Lord, talagang hinihili ito. Kasi kailangan mo ihulog. Talagang hinihili mo ito. Tama ba ito? Tama. Inulog. Ha, I just trust you. Bino mo nasa airport ka, wala kang dala. Hindi ko alam na may terminal fee. Hindi ko alam na may airport tax. Basta first time ko, maksang-poro-porma. Alam mo, totoo. Alam mo talagang biyahero eh. Baka Amerikana pa. Pagdating doon, ay, Brother Bong, may nag-LO, dollars. Sabi niya, pinaltang ko na yung LO mo, kaya binayaran ko na airport tax. May airport tax? Binayaran ko na yung terminal fee mo. May terminal fee. Magkano may pera? 17. 17? Lord, tumubo akong 3. De, ito na, pagdating sa airport ng Korea, ito ang amazing. Nagpapalitan na sila lahat. $100 Ako, 17, baka sampalin ako. Sabi niya, hindi ka ba magpapapalit? Sa hotel na lang, kasi maliit ang palitan dito. Kasi, na totoo lang, wala akong ipapalit, $17. Baka magalit pa sa akin yung bankero. Di ba? Tapos, ito na, pagdating doon sa hotel, may lumapit na ali, hindi ko pa siya kilala, hindi pa kami nagkatagpo. Sabi niya, Sir, pinabibigay ng Diyos. Paano niya ito nais? Kanina pa kita pinagmamasdan. Kinausap ako ng Diyos, bigyan daw kita ng $50. 50? Magpapapalit pa ako. Sabi ko, ba't niya ako tinitignan? Siguro nakitan siya sa akin. Walang ganon. Ako lang may kagagawan yan. Sabi, papalit ako. Pagdating doon sa seminar, sabi niya, hulog mo yan. Ha, Lord naman, hulog na naman. Tama na, please. I'm going to make the long story longer. Short. Umuwi ako, I am $200 richer. Sa madalit salita, the Lord provided every part of my trip. You know why? Because you tell God. And if it is for His righteousness, it is for His glory, the Lord will surely answer your prayer. You have not because you ask not. When you ask, you do not receive because you ask with the wrong motive. Kaya yun ang hamon ng Diyos. Look at it. Sabi niya, wala nang wine. They have no more wine. She was honest enough to tell Jesus Christ, they have no more wine. At alam niyo, sunod na ginawa niya? After telling Jesus Christ, sabi niya, follow His instruction. If you believe God, you obey His instruction. Diba? His mother said to the servant, do whatever He tells you. Yan ang sikreto. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, sundin mo yung instruction niya sa iyo. Huwag ka nagmamadali. Sabi mo, Lord, gusto ko makapag-asawa. Hindi pagdating dito, siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Ay, siya na nga siguro. Tapos talapitan mo pa, hello, relax ka lang. Listen to His instruction. Pag sinabi ng Diyos, upo ka lang, anak. Anak, kumanta ka. Sunod ka lang. You just follow His instruction. Attend ka retreat. Hindi yung lahat pinaplano mo on your own. You trust God for it. Amen po? Ganun din, you pray for your husband, you follow God's instruction. Hindi yung pinamanipula natin lahat ng bagay. No, you follow God's instruction. Huwag ka magmamadali. Pag nagmadali ka, nadadapa ka lalo. Pag nagmadali tayo, lalo tayo namamali. Kaya nga, pag nagmadali, mali. Kaya sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Tama? They will mount up with wings like eagles. They will run, but they will not get tired. They will walk, but they will not get weary. Yan ang pangako ng Diyos. Naunawaan po. Ngayon, pangalawa, tinanong, see the result. Expect something to happen. When you obey, expect God. Lord, sinunod kita. Bahala ka na. Kung ano mangyayari, it's up to you. I just followed you. I just enjoyed obeying you, doing your work.
Eh sabi niya, they did, and the master of the banquet tasted the water, and had been turned into wine. He did not realize where it come from, though the servant who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guest, and have too much to drink, but you have saved the best till now. This is the first of his miraculous signs Jesus performed in Cana of Galilee. He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him. Yun ang importante. He did not do this to tell everybody, but His followers, His believers, His disciples, to understand who He is. Alam niyo bang, hindi pinapakita sa lahat, pinapakita sa iyo na sumusunod at naniniwala sa Panginoong Hesus. You're so special to Him. Pakisabi mo sa katabi mo yan. Di ba? Sa'yo niya lang ipapakita yun. Naintindihan po, hindi niya yung basta pinapakita sa lahat ng tao. Yung una niyang pinahayag, sa kanyang alagad pinakita. Now, look at Him. Then you will understand all the more about Him. His zeal. Yung kanya pong init. Grabe ang kanyang init. Bakit? In John chapter 2, verses 12 to 23, ito naman ang ating matatagpuan. After this, He went to Capernaum with His mother and brothers and His disciples. Sino kasama niya? Nanay niya sa lupa at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga alagad. Naintindihan mo natin? Si John po ang nagsusulat nito. There they stayed for a few days when it was almost time for the Jewish Passover. Now, Jesus went up, tas ito na, in the temple courts, and He was very surprised. Kasi itong Passover na ito, every time they go there, kasi para to simplify their offerings, dahil malayo lalakbayin, doon na sila bibili. Doon sa mismong templo. Ang problema, naging negosyo. Ginawa lang negosyo, yung kanilang templo, kaya nagalit ang Panginoon. Yung galit niya, hindi yan nagsisigaw at nagwawala. Bakit yung ginawa to? Hindi ganoon kasi makakasira siya ng properties. Iingatan niya kasi pakukulong siya na wala sa lugar. Kaya, ito'y kanyang binaligtad. Ito'y kanyang tinabi. At sabi niya, anong ginagawa ninyo? Sabi niya, ano kaya sabi niya? Get this out of here. How dare you turn my father's house into a market? Grabe yung kanyang zeal for God. Hindi siya papayag na anumang bagay ng Diyos na yurak-yurakan at guluhin at gawing negosyo. Alam niyo, hindi ko nilalahat. Minsan, alam niyo yung mga, kung sino pa yung mga gumagamit sa pangalan ng Panginoon Hesus, yun ang mga gumagamit ng pang-iisa. Yung pang-ninegosyo, hindi masama yun, kaya lang ang problema minsan nang-iisa na sila ng kapwa. Naranasan niyo na bang pag Christian ang binibilan niyo, tawad kayo ng tawad? Na parang kung gusto niyo ibigay na lang sa inyo ng libre? Hello? Kayo yung kapatid niyo nawalan ng trabaho dahil sa inyo? Hindi. Katatawad. Ako pinagalitan ng Diyos sa maraming beses na ganyan kasi ako po, tinuro ng tatay ko, basta bibili ka, tawad kalahati. At pagkatapos lumayo ka pag ayaw. Hahabulin ka niya. Paghabol mo, ikaw na magdidikta. Effective. Naging Christian ako, pastor. Pagdating doon sa tindahan, alam niyo, siyempre, Christian din yung titinda, isip niya, hindi niya na tataasan, yung eksakto na. Yung ibang Christian, tinataasan. Kasi kapatid, bibili ito. Bahal, lagot ka kay Lord. Ito na, binigay. Alam niyo ho, hindi na alis yung sa pagkatao ko, yung hingi ng tawad. Sabi ko, bawasan mo naman. Nung una, saya-saya yung nakita ko eh. Pero nung katatawad ko, hindi na siya masaya. Wala na ho talaga, pastor. Sagad. Nasagad na. Nakakahiyaman. Umalis ako, malungkot yung mama eh. Tapos alam niyo, pag uwi ko ng bahay, nagpe-pray ako, sabi niya, di ba dapat blessing ka sa ibang tao? Bakit ganun ka tumawad? Wala kang kahihiyan. Kulot, patawarin niyo po ako. And look at how God, yung kanyang sense of humor, after a year, humingi na akong tawad after a year. Attend ako sa isang Bible study, nandun siya. Tapos ang sabi pa naman nung pastor, minsan tayo mga pastor, ginagamit ang pagka-pastor natin para humingi ng tawad. Ano po, tapos na to? Isang taon nang lumipas, Panginoon. Bakit ngayon pa? Tapos, amen. Sabi ng kapatid, amen. Hallelujah. Tapos titingin pa sa akin. Para naman itong nakaka-insulto. Di ba? Tapos nung nagbabatian, nadagdagan ng aking kasalanan. Nagbabatian ng ganyan. Pastor, naalala mo ako? Saan nga tayo nagkita? Nakakahiya. Pero hiningi ko na ng tawad ulit.